David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 786. Nalaman ni David na dahil sa enchantment, hindi ito naa-access, at tinatayang walang mga palatandaan ng aktibidad ng tao sa loob ng mga dekada. Maraming hayop ang natakot magtago nang makita nila si David na biglang sumulpot. Dahan-daang naglakad si David sa lambak, panapanahong tinitingnan ang mga taluktok sa magkabilang panig. Dahil may naglagay ng harang dito, dapat may isang bagay na ayaw mong makita. Mahigit kalahating oras nang naglalakad si David. Sa oras na ito, isang tuwid na bundok ang nakatayo sa kanyang harapan. Ito ay dapat na ang dulo ng Yaoshan Valley, ngunit ito ay halos imposible upang umakyat mula sa lambak mula sa bundok na ito. Nakatayo ng tuwid, kahit na ang isang master ng lakas ni Wuzong ay hindi makakaakyat sa bato. Wala ba dito? Bahagyang kumunot ang mga kilay ni David, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang kanyang kamalayan, at daan-daang metro sa radius ang ipinakita sa isip ni David. Hindi nagtagal, nakakita si David ng isang kuweba sa kaliwang bahagi ng bundok na mahigit 10 metro ang taas, ngunit dahil nakaharang ito ng mga puno, hindi ito nakita ni David. Nagbigay ng kaunting puwersa si David sa ilalim ng kanyang mga paa, at tumalon sa pasukan ng yungib. Maliit lang ang entrance kaya isang tao lang ang makapasok. Upang maiwasan ang mga aksidente, ginamit ni David ang kanyang espiritual na kahulugan upang galugarin ang kuweba at walang nakita. Wala akong naramdamang hininga, walang buhay na bagay sa kuweba, at walang espiritual na enerhiya na naglalabas mula sa yungib, na nagpapatunay na walang mga kayamanan, ngunit dahil dumating siya, nagpa siya si David na pumasok at magkaroon ng isang tingnan mo. Dahan-daang iniunat ang kanyang kanang kamay, isang limpak-limpak na apoy ang pumutok sa palad ni David, at biglang nagliwanag ang pasukan ng yungib. Pumasok si David sa yungib at nakita niya na ang kuweba ay napakadilim at mamasa-masa, ang mga pader na bato ay puno pa rin ng lumot, at ang mga hindi regular na bato ay nakatambak sa lahat ng dako. Halata namang may nakatira dito. Sa liwanag ng apoy, dahan-daang gustong pumasok ni David. Matapos maglakad ng higit sa 20 metro, nagsimulang matuyo ang kuweba, at pagkatapos ay biglang bumukas ang harapan, at lumitaw ang isang bulwagan ng 12-dosenang square meters. May table din sa gitna ng hall. May mga kandila sa mesa, ngunit ang mga kandila ay matagal nang napatay. Sa pagtingin sa gilid ng bulwagan, mayroong ilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit ang mga bagay na ito ay natatakpan ng makapal na alikabok. Nang ilipat ni David ang kanyang tingin sa kabilang panig, nagulat si David at nakita niya ang isang payat at kulubot na matandang nakaupo na nakakross ang paa sa isang batong bangko. Bahagyang nakapikit ang mata ng matanda, hindi gumagalaw, at kalahating metro ang haba ng kulay abong balbas nito, ngunit nababalot din ng alikabok ang matanda, tila matagal na itong hindi gumagalaw. Natahimik si David at tinakpan ang matanda ng kanyang banal na sentido. Noon lang niya nalaman na matagal nang humihinga ang matanda. Gayunpaman, kung titignan ang hitsura ng matanda, para siyang nakaupo lang, at ang buong tao ay parang buhay. Sa harap ng matanda, may isang dilaw na libro, na puno rin ng alikabok. Bahagyang humihip si David, natangay ang alikabok sa dilaw na papel, at nahayag ang mga salita sa aklat. Supreme Dan Record. Napatingin si David sa librong nasa harapan niya at nakaramdam ng sobrang pagka-curious. Baka ito ang libro ng alchemy. Lahat ba ng mga table tasks ay naitala dito? Dahan-daang pinulot ni David ang dilaw na papel. Ngunit nang mahawakan na lamang ng kamay ni David ang libro, biglang nagliyab ang libro, na nasunog ng tuluyan ang libro sa isang iglap. Saglit na natigilan si David, at agad na inis. Naisip niya na hindi niya sinasadyang nasunog ang alchemy na ito gamit ang apoy sa kanyang palad. Ngunit nang inis na inis si David, may biglang kumislap na liwanag sa kanyang isipan, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga pildores ang sumulpot sa isip ni David. Binata, minana mo ang aking Supreme Pill Record, at kailangan mong isulong ang aking Medicine God Valley. Isang matandang boses ang narinig sa isip ni David, at ang boses ay puno ng mga pagbabago. Kabanata 787. Likas na tumingin si David sa matandang nasa harapan niya, at sa pagkakataong ito, nagsimulang magbago ang bangkay ng matanda. Ang orihinal na parang buhay na bangkay ay nagsimulang umitim ng kaunti sa sandaling ito, at pagkatapos ay lumiit ang buong katawan, at sa wakas ay naging isang bangkay.
Isang tumpok ng mga patay na buto. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang kuweba, at nagsimulang bumagsak ang ilang mga bato, na halatang babagsak na. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo palabas si David. Pagkatakbo pa lang niya palabas ng pasukan ng kuweba ay nabaon na ang buong kuweba. Pagtingin sa nakabaong kuweba, hindi nakaimik si David. Gusto lang niyang makita kung anong libro iyon, pero hindi niya naisip na manahin ang Medicine God Valley. Kinakailangan din na isulong ang Medicine God Valley. Paano magkakaroon ng oras si David para pamahalaan ang Medicine God Valley? Ang daming bagay na hindi ko pa nagagawa. Ngunit ngayong nasa isip na ni David si Supreme Pillow, wala nang silbi ang sasabihin, hakbang-hakbang lang ang magagawa niya. Paglukso pababa mula sa bundok, nagsimulang maglakad pabalik si David. Ilang sandali lang ay nakasalubong ko si Yudong na nagmamadaling lumapit. Ginoo. Shen. Matapos makita ni Yudong si David, dali-dali siyang sumigaw. Yudong, paano ka nakapasok? Medyo natarante si David, paano papasok si Yudong na nakaharang ang harang. Hindi ko alam, nagpatuloy lang ako sa paglalakad ng ganito, at nakita kita. Si Yudong ay puno rin ng pagdududa. Sinisiyasat ni David ang kanyang banal na diwa at nalaman niyang wala na doon ang umiiral na pader, marahil dahil pumasok siya sa yungib. Ngunit walang sinabi si David, ngunit bumalik kasama si Yudong. Ginoo. Shen, may nahanap ka na ba dito? Magkakaroon ba ng kayamanan? Hindi tanga si Yudong, alam niya na dahil may nagtayo ng ganoong kalaking pormasayon sa Yaoshan Valley, ito ay dapat na protektahan ang isang bagay at hindi basta-basta papasukin ang mga tao. Wala. Umiling si David. Napasulyap si Yudong kay David, at wala talagang maitago ang manipis na damit. Si Yudong, na puno ng pagdududa, ay sumunod kay David upang bumalik, at bago niya marating ang lugar na kanyang tinitirhan, nakilala niya si Shu Changsheng, na nagmamadaling dumating. Kuya Chen, bakit ka lumabas? Ang aming may-ari ng lambak ay bumalik, at gusto ka naming makita ngayon. Medyo nagulat si Shu Changsheng nang makita niyang bumalik si David mula sa labas. Nako, medyo nakakatamad manatili doon, hayaan mo akong ilabas ako ni Yudong para makahinga. Hindi ipinagkanulo ni David si Yudong, tayo na. Hindi masyadong nag-isip si Shu Changsheng, at naglakad patungo sa Sect of Medicine kasama si David. Kuya Chen, ang ating Valley Master ay may kakaibang personalidad. Siya ay isang tunay na practitioner, at ang kanyang alchemy technique ay dalisay at dalisay din. Kapag nakilala mo siya, huwag maiinip, low profile, siguradong maliligtas ang kaibigan mo. Sinabi ni Shu Changsheng kay David habang nasa daan. Tumango lang si David at hindi na nagsalita. Hindi niya pa alam kung ano ang sasabihin. May nagpasa sa kanya nitong Medicine God Valley. Hindi nagtagal, dinala ni Shu Changsheng si David sa bulwagan. Sa sandaling ito, maraming iba pang matatanda ang nakaluhod sa lupa, at nang pumasok si Shu Changsheng sa pinto, lumuhod siya. Master, dinala ni Kuya Chen. Makikita na ang mga matatandang ito ay labis na natatakot sa Medicine God Valley Master na ito. Si David ay tumingin sa Master ng Yaoshenggu Valley sa itaas ng pangunahing bulwagan, at nakita si Yaoshenggugo na may puting buhok, ngunit ang kanyang mukha ay mapula-pula, ang kanyang balat ay parang sanggol, siya ay may mukha na parang bata, at siya ay nakasuot ng Daoist na robe, medyo parang isang diwata. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni David nang makita niya ang Medicine God Valley Master sa unang pagkakataon. Nararamdaman niya ang madugong aura mula sa Medicine God Valley Master, isang napakalakas na aura ng dugo, kahit na ang Medicine God Valley Master ay nagsusumikap na gamitin ang kanyang hininga. Tinatakpan ng dagwang amoy sa kanyang katawan, napansin pa rin ito ni David. Bukod sa madugong amoy na ito, ang aura sa Medicine God Valley Master ay talagang sumunod kay Shu Changsheng at sa iba pang mga elder na walang kaunting pagkakatulad, na para bang ang Medicine God Valley Master ay hindi kabilang sa Medicine God Valley na ito. Kabanata 788. Bagamat iba ang nililinang ng bawat isa, kung kabilang sila sa Valley of Medicine Gods, kahit na magsagawa sila ng iba't ibang ehersisyo, magkakaroon sila ng parehong hininga. Gayunpaman, ang hininga ng Valley Master of Medicine God Valley ay iba sa sinuman sa lambak. Si David,
na nadama na may mali, ay naglabas ng espiritual na kamalayan, at gustong mag-imbestiga ng malalim kung anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ang ginagawa nitong Yaoshengo Valley Master, ngunit pagkaraang malaya ang espiritual na kamalayan ni David, ito ay ibinigay sa kanya ng isang di nakikitang puwersa. Matapos itong harangin pabalik, halatang napansin na ito ng Valley Master of Medicine God Valley. Nagkatinginan si David at ang Medicine God Valley Master, ni isa sa kanila ay walang unang nagsalita. Kuya Chen, lumuhod ka, huwag kang lumuhod ka agad. Nasa gilid si Shu Changsheng, pinaalalahanan si David sa mahinang boses, ngunit tila hindi ito narinig ni David. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Medicine God Valley Master ay nagwagayway ng kanyang kamay, tumayo kayong lahat. Ang ilang mga taong naghahanap sa kanila ay tumayo, pagkatapos ay umatras at tumayo sa magkabilang gilid, bahagyang yumuko ang kanilang mga ulo, at walang naglakas loob na tumangala. Ikaw ang henyo na maaaring magsanay ng earth level na mga table toss at maglinang ng parehong martial arts at martial arts. Mabagal na tanong ng Valley Master of Medicine God Valley. Umiling si David, hindi ako makapag-practice ng earth level na mga table toss. Tungkol naman sa dual cultivation ng martial arts, kaunting magic lang ang alam ko, at hindi talaga ako henyo. Hahaha, medyo mahinhin ang mga kabataan. Tumawa si Yaoshengo Valley Master, girlfriend mo ba ang babaeng iyon? Itinuro ng Master of Medicine God Valley si Shaolan na nakahiga sa gilid ng bulwagan. Kaibigan, hindi kasintahan. Umiling si David. Isang kaibigan, ang mga panloob na organo ng iyong kaibigan ay lubhang nasira. May iligtas mo lamang ang iyong buhay sa isang hininga. Maaari kang mamatay anumang oras. Ngayon ay mayroon na akong paraan para iligtas ang buhay ng iyong kaibigan, ngunit nabalitaan kung mayroon kang kalderong kayamanan sa iyong katawan. Pwede mo ba akong ipasa? Direktang sabi ng Master of Medicine God Valley. Napatingin si David kay Shu Changsheng, halatang ito ang sinabi ni Shu Changsheng sa Valley Master of Medicine God Valley. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Shu Changsheng, Brother Chen, ang aming Valley Master ay dumating upang pag-aralan ang tansong kaldero. Pagkatapos ng lahat, ang Copper Cauldron ay kailangan para sa pagpino ng mga table toss ng gamot. Hayaang ipakita sa iyo ng aming Valley Master kung ito ay isang magandang bagay. Matapos marinig ito, nailabas na lamang ni David ang Shenlongding, isang Shenlongding na kasing laki ng palad, at inilagay ito sa kamay ni David, na agad namang naging dahilan ng pagtawa ng ilan pang matatanda. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kaliit na tripod na tanso. Nasaan ang tansong tripod na ito? Maliwanag na incense burner ito. Sa tingin ko mas malaki ang incense kaysa dito. Ano ang magagawa ng tansong tripod na ito? Hindi napigil ang tumawa ng ilang matatanda. Ngunit sa sandaling inilabas ni David ang Shenlongding, ang may-ari ng Medicine God Valley ay direktang tumayo mula sa upuan, ang kanyang mga mata ay nag-iinit. Ngunit hindi nagtagal, bumalik sa normal ang Yaoshengo Valley Master, naupo muli, at sinabi kay David, Bata, ang iyong tansong tripod ay medyo maislan, hindi ko alam kung saan mo ito nakuha. Isang regalo mula sa isang kaibigan. Mahinang sabi ni David. Ang Valley Master of Medicine God Valley ay tumango, ililigtas ko ang buhay ng iyong kaibigan, makatitiyak ka, manatili sa Medicine God Valley sa loob ng 2 araw, pagkatapos ay gagaling ang iyong kaibigan. Narinig ni David na may iligtas si Shaolan, ngunit walang ekspresyon ang mukha nito, na para bang walang kinalaman sa kanya ang buhay ni Shaolan. Nang makita ito, si Shu Changsheng ay nagmamadaling humakbang pasulong, Gu Master, nagpapasalamat ako sa Valley Master sa ngalan ni Brother Chen. Elder Shu, ibaba mo ang kapatid na ito, sabay tayong maghapunan sa tanghali. Ikinaway ng Master of Medicine God Valley ang kanyang kamay. Tumango si Shu Changsheng, at pagkatapos ay sinabi kay David, Brother Chen, umalis na tayo, dahil pumayag ang may-ari ng lambak, dapat na mailigtas ang iyong kaibigan. Sinulyapan ni David si Shaolan na nakahiga sa isang tabi, at sinundan si Shu Changsheng palabas ng bulwagan. Pagkalabas ng bulwagan, nakita ni Shu Changsheng na medyo mali ang ekspresyon ni David, kaya nagtanong siya, Brother Chen, hindi ka ba naniniwala sa ating Valley Master? Ang aming Valley Master ay napakalakas. Sinabi niya na kung mailigtas niya ang iyong kaibigan, tiyak na ililigtas niya. Kabanata 789.
Elder Shu? Ikaw ba? Ang may-ari ng lambak, ay naninirahan sa lambak sa lahat ng oras. Nag-aalalang tanong ni David kay Shu Changsheng. Siyempre, sa nakalipas na 30 taon, ang may-ari ng lambak ay naninirahan sa lambak, ngunit kung minsan ay lalabas siya sa lambak. Bumalik si Shu Changsheng sa kalsada. 30 taon. Nagulat si David, hindi ba sa lambak na ito lumaki ang iyong mga may-ari ng lambak? Umiling si Shu Changsheng, dumating ang aming Valley Master sa Yaoshen Valley 30 taon na ang nakararaan. Sa oras na iyon, ang ating matandang Valley Master ay nagkataong nawawala, at ang grupo ng mga dragon ay walang pinuno. Pagkarating ng Valley Master, ginamit niya ang sarili niyang alchemy at Taoism para hayaan ang lahat na kumbinsido ako, lalo na't napino ng may-ari ng lambak ang longevity pill. Sa tuwing kumakain ng isang tao ng longevity pill, maaari nitong pahabain ang kanyang buhay ng 3 hanggang 5 taon. Gayunpaman, ang mga hilaw na materyales ng longevity pill na ito ay masyadong mahirap, at paminsan-minsan ay ibibigay ito sa amin ng may-ari ng lambak. Kumain ng isa, kaya inirerekomenda namin siyang maging may-ari ng lambak. Nang marinig ang paliwanag ni Shu Changsheng, biglang napagtanto ni David na ang may-ari ng lambak na ito ay isang monghe sa kalagitnaan. Hindi katakataka na ibang aura ang naramdaman ni David mula sa may-ari ng Yaoshen Valley ngayon. Ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin maisip ni David ang malakas na amoy ng dugo sa Yaoshenggu Valley Master. Posible kayang pumatay ang Yaoshenggu Valley Master. At sa napakalakas na amoy ng dugo, imposibleng pumatay ng isang tao. Hindi mo ari ni David. Bakit gustong pumatay ng walang kakayahan na Yaoshenggu Valley Master? Hindi ito maisip ni David, kaya hindi man lang niya ito inisip, ngunit pagkatapos niyang ilabas ang Shenlongding, ang reaksyon ng Yaoshenggu Valley Master ay halatang malaman na hawak niya ang Shenlongding, at ang init sa kanyang mga mata, halatang may pagnanasa. Palaging nararamdaman ni David na may mali sa Master of Medicine God Valley, at ang pagkain sa tanghali ay malamang na ang Hongmen Banquet. Dahil hindi nabubunyag ang tinatawag na kayamanan, ipinakita niya mismo ang Shenlongding. Mahirap para sa mga taong alam ang halaga ng Shenlongding na hindi ipakita ang kanilang mga pagnanasa. Gayunpaman, nakahiga pa rin si Shaolan sa Sect of Medicine, at hindi makalakad si David, kaya binalak niyang suriin ang sitwasyon. Sa tanghali, sa isang malaking restaurant sa Yaoshenggu, ilang matatanda at ang may-ari ng Yaoshenggu ang nandoon, at si David lang ang tagalabas. Sa harap ng lahat, may isang maliit na porselana na plato na may nakalagay na matingkad na pulang tabletang panggamot. Kuya Chen, ito ang longevity pill na sinabi ko sa iyo. Ang aming may-ari ng lambak ay talagang mabait sa iyo. Niyayakapan niyang kumain ng longevity pill. Nahihirapan tayong kainin ito. Umupo si Shu Changsheng sa tabi ni David at bumulong kay David. Napatingin ang ibang matatanda sa Zeng Shopil na nasa harapan nila, nagningning ang kanilang mga mata, at hindi na sila makapaghintay na lunukan ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagnanais para sa buhay ay isang bagay na mayroon ang lahat. Sino ang hindi gustong mabuhay ng mas matagal? Kahit na narating na nila ngayon ang kaharian ng Wazong, kahit na mapino nila ang kanilang mga alalahanin at makapagligtas ng mga buhay, ngunit walang makakapigil sa takbo ng panahon, tatanda pa rin sila at mamamatay sa katandaan. Ngayon ang isang longevity pill ay maaaring tumaas ang habang buhay ng 3 hanggang 5 taon. Kung ito ay dadalhin sa labas ng mundo, natatakot ako na ang mga nangungunang mayayaman ay bumili nito kapag sila ay nalugi. Sige. Kain na tayo. Nagsalita ang Master of Medicine God Valley, at maraming elder ang hindi na makapaghintay na kainin ang Zeng Shou pill, at inihagis din ito ni Shu Changsheng sa kanyang bibig at nilunok ito. Gayunpaman, kinuha ni David ang Zeng Shou pill sa harap niya, ngunit hindi ito kinain. Isang sinag ng espiritual na kapangyarihan ang itinurok sa Zeng Shou pill, at pagkatapos ay lumabas kaagad ang isang makapal na amoy ng dugo. Nagbago ang mukha ni David, at kumunot ang kanyang mga kilay, dahil sa sandaling ito ay agad na lumitaw ang isip ni David sa material para sa pagpino ng longevity pill. Ang longevity pill na ito ay hindi ginawa mula sa mahahalagang halamang gamot, ngunit ang puso ng tao, na ginawa mula sa tumitibok na puso ng mga buhay na tao, at ang mga taong ito ay dapat na mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang.
Gamitin ang puso ng sanggol upang pinuhin ang mga table task ng gamot at palakihin ang iyong habang buhay. Kabanata 770. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, ang ganitong uri ng pamamaraan ng alchemy ay hindi naiiba sa mga masasamang magsasaka, marahil ang may-ari ng lambak ng gamot na ito ng gamot ay isang masamang tagapagsaka. Dahan daw ang tumingin ang mga mata ni David sa Valley Master ng Medicine God Valley, at talagang may magandang plano ang lalaking ito. Si Yao Shenggu ay may magandang reputasyon sa pagliligtas ng mga buhay at pagtulong sa mga nasugatan sa labas, ngunit walang sino man ang mag-aakalang ang may-ari ng Yao Shenggu na may ganoong magandang reputasyon ay isang masamang magsasaka na gumagamit ng puso ng isang sanggol upang pinuhin ang mga table task ng gamot. Sinasamantala ng lalaking ito. Nanatili siya ng 30 taon, at hindi ko alam kung ilang sanggol ang pinatay niya. Walang kamalay-malay, si David ay nagpakita ng mamamatay tao na aura, at ang kapaligiran sa buong restaurant ay biglang nag-condensed. Kuya Chen, ano bang nangyayari sa'yo? Ang longevity pill na ito ay isang magandang bagay. Nang makita ang nakamamatay na aura na tumataas mula sa katawan ni David at nakatitig sa Valley Master of Medicine God Valley, nagtanong si Shu Changsheng sa mahinang boses. Magandang bagay. Malamig na sumangot si David, at pagkatapos ay pinisil si Zheng Shoudan, at agad na napuno ng makapal na amoy ang silid. Anak, napaka-unreasonable mo. Kung hindi mo kakainin ang longevity pill na ito, maaari mo itong ibigay sa amin at sayangin ng ganito. Sayang naman. Galit na galit ang ikatlong matanda at tumayo at inakusahan si David. Kuya Chen, anong ginagawa mo? Sumimangot si Shu Changsheng. Anong gagawin? Wala akong lakas ng loob na sabihin ang ganitong uri ng medicinal pill na gawa sa puso ng isang sanggol. Kahit na ito ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 100 taon, kaya ano? Natatakot akong parusahan ng Diyos. Malungkot ang mukha ni David. Nang marinig ang mga salita ni David, lahat ay natigilan, ngunit ang mga mata ng Medicine God Valley Master ay bahagyang nanliit, at ang hininga sa kanyang katawan ay nagsimulang tumaas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ito ang unang pagkakataon na kumain kami ng longevity pill na ito. Paano ito ginawa mula sa puso ng isang sanggol? Paano magagamit ng ating Valley Master ang paraan ng masamang paglilinang upang pinuhin ang tableta? Ang pangalawang matanda ay pumalakpak sa mesa at bumangon, umuungal kay David. Bumangon din ang iba pang matatanda at inakusahan si David. Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shu Changsheng, Brother Chen, ang ating Valley Master ay nasa Medicine God Valley sa loob ng 30 taon, at hindi mabilang na tao ang nailigtas sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hindi mo maaaring sir-on ang aming Valley Master. Sinira ko ba siya? Malamig na ngumiti si David, at pagkatapos ay pinisil ang mahika gamit ang dalawang kamay, at biglang lumitaw ang isang gintong liwanag, na nagniningning patungo sa Valley Master of the Medicine God. Ngayon ay hahayaan kitang tingnang mabuti, iyong Valley Master. Isa ba itong masamang magsasaka? Matapang, maglakas loob na gumawa ng inisyatiba sa ating go. Nang makita ito, biglang binaril ng ilang matatanda si David. Maraming matatanda ang pawang Wazong, at malakas ang kanilang lakas. Si David lamang ay hindi makatiis sa mga pag-atake ng ilang matatanda. Ang mga walang kamatayang makakapagpagaling ng milyon-milyong tao ay maaaring gamutin, at ang mga magaling sa paglunas ng mga sakit ay hindi dapat ibuli. Masaya si Limou sa lungsod ng Chang'an, at pinabubuhay ang mga tao hanggat ang reyna ng ina ng kanluran. Nang salakayin ng ilang matatanda si David, biglang nagsalita si David, ngunit ang ilang mga salitang ito ang agad na nagpahinto sa ilang matatanda at nanatili sa lugar. At si Shu Changsheng na iyon ay tuwang-tuwang tumingin kay David, Brother Chen, sabi mo, sino ang nagsabi sa iyo ng mga salitang ito? Ito ang mga unang pangungusap ng Supreme Pill Record, hindi ba ito rin ang layunin ng iyong Medicine God Valley? Dahan daw ang sabi ni David. Nang marinig ang mga salitang, Supreme Pill Law, mas natuwa si Shu Changsheng, at hinawakan ng dalawang kamay ang kwelyo ni David. Paano mo nalaman ang Supreme Pill Law? Panginoon! Nasaan na siya? Magpapaliwanag na sana si David kay Shu Changsheng, ngunit naramdaman niya ang pag-ihip ng malakas na hangin, at nagsimulang salakayin ng Valley Master of Medicine God si David. Ang nakakatakot na enerhiya ay dumating sa isang iglap na direktang nagulat kay David.
Ngunit nang ang enerhiya ay umabot sa mukha ni David, si Shu Changsheng sa gilid ay biglang kumaway, at isang harang ang lumitaw, na hamarang sa enerhiya. Elder Shu, gusto mo bang magrebelde? Sumimangot ang Valley Master of Medicine God Valley at pinandilatan si Shu Changsheng. Kabanata 771. Gu Master, dahil alam ni Brother Cheng ang Supreme Pill Record, malamang nakilala niya ang matandang Master. Gusto lang naming malaman kung nasaan na ang matandang Master. Ipinaliwanag ni Shu Changsheng. Ngayon ako ang iyong may-ari ng lambak, inuutusan kita ngayon na patayin ang taong ito. Tumitig si Yao Shenggu Valley Master at nagutos ng malakas. Pagkatapos makinig ni Shu Changsheng, baka sa mukha niya ang kahihiyan, at walang nagawa ang iba pang matatanda. Nang makitang walang nagawa ang ilang matatanda, biglang nagalit ang Yao Shenggu Valley Master. Kayong mga balimatards, 30 taon ko kayong pinalaki at binigyan ng mga table tasks na nakakapagpaganda ng buhay, ngunit hindi ninyo sinunod ang utos ko para sa lumang bagay na iyon, at papatayin ko kayong lahat. Ang Yao Shenggu Valley Master ay galit na galit, ang kanyang damit ay biglang nawalan ng hangin, at ang buong silid ay nagsimulang manginig. Lumabas ka at pag-usapan ito. Nang makitang guguho na ang bahay, nagmamadaling lumabas si David. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo palabas si Shu Changsheng at iba pang nagmamadaling elder. Dumadagindong. Nang si David at ang iba pa ay tumakbo palabas, ang bahay ay direktang gumuho, at ang Master of Medicine God Valley ay nasuspine sa hangin. Elder Shu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na patayin itong si David, ito ay isang utos. Ang Valley Master of Medicine God Valley ay tumingin sa ibaba kay Shu Changsheng, at nagutos na may malamig na mga mata. Elder Shu, kung naniniwala ka sa akin, tumayo ka lang at manood, ang iyong kasalukuyang may-ari ng lambak ay isang masamang magsasaka, at ang longevity pill ay ginawa mula sa puso ng isang sanggol. Ito ay ipinasa sa akin, at ngayon walang nakakaalam tungkol sa buong nilalaman ng Supreme Pill Record maliban sa akin, at kapag nasira ko ang masamang magsasaka na ito, natural ko itong ipapaliwanag sa iyo. Sabi ni David kay Shu Changsheng na may seryosong mukha. Napahiya si Shu Changsheng. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan si David, ngunit masasabi ni David ang layunin na iniharap ng matandang may-ari ng lambak, at masasabi niya ang pinakamataas na tableta, na hindi katulad ng pagsisinungaling. Ang may-ari ng lambak sa harap niya ay magkasama sa loob ng 30 taon, at walang nakitang mali, at paminsan-minsan ay bibigyan niya sila ng mga table tasks sa mahabang buhay. Anak, sinabi mong alam mo ang buong nilalaman ng Supreme Pill Record, pagkatapos ay sabihin sa akin kung ano ang pinaka-pinagmamalaki na tableta na inilaan ng ating matandang Valley Master sa pagbuo. Sa pagkakataong ito, tinanong ng ikatlong matanda si David. Pagtitipon ng kaluluwa at pagbubuo ng pill. Sinabi ni David, ang ganitong uri ng tabletang panggamot ay maaaring ibalik ang mga patay at tumutok sa kaluluwa, kahit na ang katawan ay nabubulok, hanggat ang kaluluwa ay umiiral pa, maaari kang umasa sa nakapagpapagaling na tableta upang tipunin ang kaluluwa upang sanayin at muling buuin. Isang may laman na katawan. Ang mga salita ni David ay nagpatigil sa ilang mga matatanda sa isang sandali, dahil tama si David, at ipinaliwanag niya ito ng malinaw. Dapat mong malaman na ang Soul Gathering Forming Pill na ito ay binuo ng matandang may-ari ng lambak sa kanyang buhay. Bukod sa matandang may-ari ng lambak, iilan lamang sa mga matatanda sa kanila ang nakarinig na binanggit ito ng matandang may-ari ng lambak, ngunit ang pamamaraan ng pagpino, ang matandang may-ari ng lambak ay hindi kailanman sinabi sa sinuman. Mga taong nabanggit. Sa pagkakataong ito, kinailangang paniwalaan ito ni Shu Changsheng at ng ilang matatanda. Siguradong nakita ni David ang matandang may-ari ng lambak, kung hindi ay hindi niya malalaman ang tungkol dito. Kayong mga taksil, ang mga patakaran sa Medicine God Valley, ang mga hindi sumusunod sa utos ng Valley Master, pumatay. Nakita ng Master of Medicine God Valley na sinundan ng ilang elders si David para magtanong, ngunit wala silang nagawa, at biglang nagalit. Pagkatapos niyang magsalita, gumuhit siya ng spell in mid-air gamit ang dalawang kamay, na sinundan ng Chompong Method. Kaagad, ang buong Yaoshan Valley ay nagsimulang tumaas na may hamog. Noong una, kakaunti lang, ngunit nang makarating ito sa likod, sakop nito ang buong Yaoshan Valley. Dapat mong malaman na ito ay tanghali.
Sa panahong ito, imposibleng tumaas ang ambon sa Yaoshan Valley. Malinaw na gawa ito ng may-ari ng Yaoshan Valley. Mabilis na tinakpan ng makapal na hamog ang buong lambak, kaya imposibleng makakita ng kahit ano. Hindi nagtagal, ang mga ambon na ito ay nagsimulang tumaas paitaas, at pagkatapos ay nabuo ang isang ulap sa kalagitnaan ng hangin. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang ulap ay makulay at maganda. Kabanata 772. Sunod-sunod na nagtakbuhan ang maraming tao sa lambak, na nakatingin sa makulay na ulap na ito na biglang lumitaw sa langit, at may ilang bata na naghiyawan at nagtawanan. Ang ilang matatanda ng Shu Changsheng ay tumingin sa lahat ng nasa harap nila dahil sa gulat, at ang kanilang mga bibig ay hindi makasara sa gulat. Bagamat narating na nilang lahat ang kaharian ng Wuzong, labis pa rin silang nabigla sa gayong pamamaraan na nagtitipon ng kapangyarihan ng langit at lupa at ginagawang ulap at ulan ang mga kamay. Kung tutuusin, wala silang alam sa mga porma sayon. Ang Master of Medicine God Valley ay nasuspine sa himpapawid, at sa likuran ng mga makukulay na ulap, siya ay tila isang Diyos na bumaba sa lupa. Anak, ibigay mo ang Shenlong Cauldron at ang Supreme Pill Record, baka may mailigtas ako sa iyo. Ang Master of Medicine God Valley ay malamig na tumingin kay David at sinabi, Shenlong Ding. Muling nagulat si Shu Changsheng at ilang matatanda, at pagkatapos ay tumingin silang lahat kay David. Brother Chen, ang iyong maliit na copper cauldron ba ay Shenlong Cauldron? Hindi makapaniwalang tanong ni Shu Changsheng. Tumango si David, Shenlong Ding ito, mukhang matagal nang iniisip ng may-ari ng lambak ang aking Shenlong Ding. Walang sinabi si Shu Changsheng. Ang mga salita ng Yaoshenggu Valley Master ngayon ay napakalinaw. Ito ay para punitin ang kanyang mukha at planong agawin ito. Kung may kakayahan ka, kunin mo ito sa iyong sarili. Dahan daw ang itinaas ni David ang kanyang ulo, tumingin sa Valley Master ng Medicine God Valley at sinabi, Boy, 30 taon na akong nasa Medicine God Valley, at nai-set up ko ang magic circle na ito, na maaaring makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa at magpapaliit ng enerhiya ng Yinsha. Kahit na ang mga matatandang ito ay hindi makatiis ng isang suntok. Gusto mo pa bang lumaban? Malungkot na sabi ni Yaoshenggu Valley Master. Maganda ang iyong magic circle, ngunit sa kasamaang palad ay wala itong silbi sa akin. Umiling si David. Mukhang hindi ka susuko hanggat hindi mo nararating ang Yellow River. Sabi ni Yaoshenggu Valley Master, at biglang hinikayat ang batas, at pagkatapos ay nagsimulang kumulo ang makulay na ulap sa kalangitan, at pagkatapos ay naging isang malaking puyaw ng tubig, tulad ng isang buhawi, pindutin patungo kay David. Nang makita ito ni Shu Changsheng at ng ilang matatanda, malaki ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, kahit na sila ay nasa kaharian ng martial sect, naramdaman nila ang presyon ng buhawi na ito. Sa oras na ito, naramdaman din ni David na ang kanyang katawan ay idiniin ng isang malaking bundok, ngunit ang mga mata ni David ay walang kahit na katiting na takot. Kakaibang sulyap ni Shu Changsheng kay David, hindi maintindihan kung bakit ganito ang ekspresyon ni David. Hindi nila alam na sa mata ni David, ang buhawi na ito ay isang pambihirang mapagkukunan ng pagtatanim. Kung ito ay isang tunay na buhawi, si David ay walang gagawin, ngunit ito ay ang mga yin at masasamang espiritu lamang na pinalapot ng pagkakabuo, at ang namumuong puso ni David ay maaaring ganap na sumipsip ng mga masasamang espiritong ito. Kuya Chen, tutulungan kitang itigil ang pag-atake na ito, ngunit sana ay hindi ka nagsinungaling sa akin. Sabi ni Shu Changsheng, bigla niyang ikinaway ang kanyang mga kamay, at ang isang hininga ay bumagsak sa isang hadlang sa kanyang harapan. Elder Shu, bilasan mo at umatras. Nang makita ni David na gustong tulungan siya ni Shu Changsheng na harangan ang buhawi, paano papayag si David? Isang hakbang pasulong, sumugod si David sa harap ni Shu Changsheng, at itinulak si Shu Changsheng pabalik. Dahil dito ay natarante si Shu Changsheng. Ang lakas ni David, nakita ni Shu Changsheng, bagamat maaari niyang pantayan ang mga kay Wuzong na kakapromote pa lang, ngunit mayroon pa ring tiyak na puwang sa kanya. Ngayon si David ay talagang itinulak ang sarili sa likod at nilabanan ang suntok sa kanyang sarili. Maaaring ito ay pagpapakamatay. Ngunit hindi naniniwala si Shu Changsheng na magpapakamatay si David. Nang makita ang eksenang ito, ang Valley Master of Medicine God Valley sa himpapawid ay nagsabi na may malamig na mga mata, anak, napakabaliw mo.
Dumadagindong. Ang buhawi na nabuo ng masamang espiritu ay umungal patungo kay David, isang malalim na bangin ang natangay sa lupa, at ang mga bato ay lumipad ng paalang. Napanood ng mga taong iyon sa Yaoshenggo ang eksenang ito, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nakaranas si Yaoshenggo ng ganitong masamang panahon sa loob ng napakaraming taon. Kabanata 773. Di nagtagal, nagsimulang gumuho ang mga nakapalibot na bahay, at ilang tao pa nga ang natangay sa hangin. Ang mga taong iyon sa Yaoshan Valley ay desperadong tumakas at sumigaw, ngunit ang may-ari ng Yaoshan Valley ay hindi man lang sinadya na huminto, at tumingin sa Yaoshan Valley. Yaong mga ordinaryong tao na pinaghiwa-hiwalay ng buhawi at walang pakialam. Nang makita ito, si Xu Changsheng at ilang iba pang matatanda ay desperadong gumawa ng hadlang upang labanan ang kapangyarihan ng masamang espiritong buhawi, upang ang masamang espiritong buhawi ay hindi magdulot ng higit na pinsala sa Yaoshan Valley. Dahan daw ang itinaas ni David ang kanyang ulo at tumingin sa masamang buhawi sa kanyang harapan. Siya ay tulad ng isang maliit na langgam, ngunit si David ay hindi natakot, at ang kanyang buong katawan ay dahan daw ang nagliliwanag ng ginintoang liwanag. Matangkad, dumiretso sa buhawi ng masamang espiritu. Nang makita ang pagkilos ni David sa pagpapakamatay, si Xu Changsheng ay natigilan saglit. Hindi niya maintindihan, si David ba ay naghahanap ng kamatayan. Sa harap ng nakasisindak na buhawi, si Xu Changsheng ay hindi nang ahas na lumaban, ngunit si David ang talagang nagkusa na makipagkita sa kanya. Ang Valley Master of Medicine God Valley ay nanunuya, hahaha. Anak, may daan patungo sa langit, ayaw mong pumunta, ngunit ngayon ay nagkukusay kang mamatay. Tawa ng tawa ang Valley Master ng Yaoshan Valley, walang makakaligtas sa masamang buhawi na ito, kahit isang martial master. Ang mga grabo ay lumipad sa buong kalangitan, at may malalalim na bangin sa lupa. Si David ay nakatayo sa gitna ng masamang buhawi sa sandaling ito. Ang mga tao sa labas ay hindi malinaw na nakikita ang hitsura ni David, ngunit alam nila na si David ay dapat na napunit sa masamang buhawi na ito noon pa man. Mabilis ang takbo ng heart condensation art, dahan daw ang ibinuka ni David ang kanyang bibig, at isang malakas na suffocating chi ang sinipsip sa tiyan ni David. Paunti-unting lumiliit ang nakakasakal na buhawi, at ang kapangyarihan nito ay lumiit ng lumiit, at sa wakas ay natapos. Nang bumagsak ang usok at alikabok, dahan daw ang nahayag ang maalikabok na katawan ni David. Ang masamang espiritu ay pinalamutian ng paggamit ng Yaoshenggo Valley Master sa Porma Sion, ngunit sa sandaling ito, ang lakas ni David ay tumaas ng husto. Sa dantian ni David, ang espiritual na kapangyarihan ay sagana, at ang buong tao ay puno ng kapangyarihan. Paano ito mangyayari? Si Xu Changsheng at ilan pang matatanda ay agad na natigilan. Buong lakas na nilalabanan ng kanilang mga nakatatanda ang kapangyarihan ng nakakasakal na buhawi, ngunit pumasok si David sa buhawi at nakaligtas pa rin. Paano ito posible? Ang lakas ni David ay mas mababa kaysa sinuman sa kanila. Paano ito nagawa ni David? Ito ay lampas sa kanilang kaitulusan at binabagsak ang kanilang imahinasyon. Ang Yaoshenggo Valley Master ay isa ring baliw na mukha. Malakas ang nakakatakot na buhawi na ito, at kahit si Xu Changsheng at ang iba pang mga martial sects ay hindi nang ahas na labanan ito, ngunit si David, isang taong may lakas lamang ng isang mahusay na master, ay nasagasaan pa ang nakakasuffocate na buhawi, ngunit wala siyang nagawa. Sa lahat, nasaktan. Paano ito posible? Gustong basagin ni Yaoshenggo Valley Master ang kanyang ulo at hindi niya maintindihan kung bakit ganito. Ikaw. Paano mo nagawa? Ang Valley Master of Medicine God Valley ay hindi napigil ang magtanong sa takot. Ang masasamang magsasaka ay masasamang magsasaka kung tutuusin. Ang mga pagsasanay na sa tingin mo ay mabilis na makapagpapabuti sa iyong lakas ay ang iyong pinakamalaking kawalan. Isipin na lang na ang magic array na ito ay mukhang napakalaki at makapangyarihan, ngunit ito ay isang panlilinlang lamang upang bluff ang mga tao. Hindi karapat-dapat na banggitin sa aking mga mata. Malamig na sanggal ni David. Hindi ba ito nagkakahalaga ng pagbanggit? Nanliit ang mga mata ni Yaoshenggo Valley Master, at biglang lumabas ang dalawang apoy mula sa kanyang mga mata. Ang mga ulap ng itim na gas ay nagmula sa katawan ng Yaoshenggo Valley Master, at pagkatapos makatagpo ng apoy, ang itim na enerhiyang ito, tulad ng gasolina, ay mabilis itong nasunog.
Ang buong katawan ng Yaoshenggu Valley Master ay halos napapalibutan ng apoy, at ang buong tao ay parang isang nasusunog na tao. Fire Baby Technique. Ang Master of Medicine God Valley ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, at pagkatapos ay biglang bumuga ng mga ball ang apoy isa-isa mula sa apoy sa paligid niya. Kabanata 774. Kung titingnang mabuti, ang mga ball ang apoy na ito ay nagpapakita ng kanilang mga ngipin at mga kuko, at sila pala ay mga ulo ng mga sanggol, at sila ay nakatunog pa ng mga sanggol na umiiyak. Sa isang iglap, 12 ng mga ball ang apoy ang umatake kay David, at ang mga sigaw ay napakalakas na parang napakalusot. Ngayon dapat ka bang maniwala? Kung hindi dahil sa masamang paglilinang, paano magagamit ang gayong pamamaraan? Ang mga nakakain mong table tas na pampahaba ng buhay ay ginawa mula sa puso ng mga buhay na sanggol. Bumalik. Nilinggan ni David si Shu Changsheng at ang kanyang mga matatanda, at mahinang sinabi. Si Shu Changsheng at ilang mga matatanda ay naging napakapangit. Hindi nila akalain na ang tinatawag na longevity pill na kinain nila ay gawa talaga sa puso ng isang sanggol. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magsuka ang ilang tao. Kung alam nila ito, mas gugustuhin nilang hindi taasan ang kanilang buhay, at hinding-hindi kakain ng ganitong uri ng nakakabaliw na elixir. Mga kapatid, hindi ko ine-expect na sa nakalipas na 30 taon, nagpa-practice na tayo ng medisina at panggagamot ng mga sakit. Ipinagmamalaki natin ang ating sarili sa pagiging matuwid na tao, ngunit ayaw nating gumawa ng gayong mga kasalanan. Natatakot kami na ang isang siglo na reputasyon ng Medicine God Valley ay masira. Ngayon, desperado na tayong mamatay. Gusto kong patayin ang taong sumire sa reputasyon ko sa Medicine God Valley. Sinabi ni Shu Changsheng sa ilang matatanda. Pagkatapos magsalita, ang aura ng katawan ni Shu Changsheng ay tumaas, at pagkatapos ay tumalon siya, sumuntok ng isang pagsabog ng enerhiya, direktang nagpasabog ng ball ang apoy. Nang makita ito ng ibang matatanda, tumalon din sila at inihagis ang kanilang mga kamao patungo sa mga ball ang apoy. Kinuha din ni David ang sarili niyang Dragon Slaying Sword, at ang apoy sa Dragon Slaying Sword ay nagninangas, mas masigla kaysa sa mga ball ang apoy na iyon. Ilang sword chi ang lumabas, at ilang mga ball ang apoy ang sumabog sa isang iglap. Sa pagharap sa pag-atake ni David at ng ilang elder, bahagyang sumimangot ang Yaoshenggu Valley Master. Kung wala ang Guardian Formation, ang Yaoshenggu Valley Master ay hindi maaaring maging kalaban ni David at ng mga elder na ito. Sa sandaling ito, nang makita ang ilang mga tao na sama-samang umaatake, ang Yaoshenggu Valley Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang apoy sa buong katawan niya ay agad na naging hindi mabilang na pag-ulan ng apoy, at sila ay sumugod patungo sa maraming tao. Barilin palayo. Kasabay nito, mabilis na umatras ang figure ni Yaoshenggu Valley Master, na nagbabalak na tumakas mula sa Yaoshenggu Valley. Gusto mong tumakas? Paanong napakadali? Tumalon si David, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay biglang umundes pasulong. Ang apoy sa Dragon Slaying Sword ay parang flamethrower, at ito ay direktang na-spray out, na bumaril ng 12 metro ang layo. Naramdaman ng Valley Master of Medicine God Valley ang malakas na hangin na umiihip sa likuran niya, at nagmamadaling gumulong pasulong. Bagamat iniwasan niya ang suntok, nasunog pa rin ang isang malaking butas sa kanyang damit, at mukhang hiyang-hiya siya. Sa sandaling ito, naabutan na ni Shu Changsheng at ng mga nagmamadaling elder at napalibutan ang Master of Medicine God Valley. Si David ay humakbang pasulong at itinuro ang Master of Medicine God Valley gamit ang Dragon Slaying Sword, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Elder Shu, 30 taon na tayong nagtutulungan, at gumawa ako ng maraming medicinal pill para sa iyo. Ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Ang Valley Master of Medicine God Valley ay tumingin kay Shu Changsheng at hindi sinasadyang nagtanong. Tumahimik ka. Puno ng galit ang mukha ni Shu Changsheng, ikaw na masamang magsasaka, hinihiram mo ang reputasyon ng aking Medicine God Valley, talagang gumagawa ka ng mga bagay na nakakasakit sa mundo sa labas, at ginagamit mo pa ang puso ng isang sanggol para gumawa ng alchemy. Magagawa mo ang ganitong uri ng bagay, hayaan kang maging Valley Master of Medicine. Ang Diyos ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko, at ngayon ay gagamitin ko ang iyong dugo para magbigay pugay sa mga undead. Ilang iba pang matatanda ang tumitig din sa Valley Master of Medicine God Valley.
Hindi nila akalain na ang Valley Master na hinahangaan ng maraming tao ay naging isang masamang magsasaka na ginamit ang puso ng isang sanggol upang gumawa ng alchemy. Matapos ang maraming taon, hindi ko alam kung ilang sanggol ang hindi direktang namatay sa kanilang mga kamay. Nang makita ito, ang Valley Master of Medicine God Valley ay marahas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at biglang lumitaw ang isang itim na fog sa pagitan ng kanyang mga kamay, at ang itim na fog ay mabilis na napalitan ng isang bola. Dahil gusto mo akong mamatay, sabay tayong mamamatay. Ang Master of Medicine God Valley ay umungal, ang bola sa kanyang kamay ay palaki ng palaki, at mayroong isang berdeng ilaw na naglalabas mula sa bola. Kabanata 775. Ano ito? Tiningnan ni Xu Changsheng ang eksena sa harap niya at medyo gulat na tanong. Nang makita ito, biglang iniunat ni David ang kanyang kamay at hinawakan ang bola na pinalapot ng itim na ambon sa mga kamay ng Yaoshengo Valley Master. Nang hawakan ng kamay ni David ang bola, agad niyang naramdaman ang isang malaking kapangyarihan na nagmumula sa bola. Pinipigilan ng Master ng Medicine Valley ang nakaka-suffocating na enerhiya at umabot sa isang kritikal na punto. Pagbabagong nakakasira ng lupa. Huwag pag-usapan ang mga ito sa oras na iyon, natatakot ako na ang buong Yaoshen Valley ay magdurusa. Sa pagtakbo ng heart concentration technique, agad na naging vacuum cleaner ang palad ni David, at sinimulan niyang sipsipin ang masamang enerhiya na patuloy na namumuo sa bola sa kanyang katawan. Ang Valley Master of Medicine God Valley ay nagulat, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ikaw, paano mo maa-absorb ang Stardofra? Nanginginig ang boses ng Yaoshengo Valley Master. Hindi nagsalita si David, ngunit mabilis na hinigop ang masamang espiritu mula sa katawan ni Yaoshengo Valley Master. Nagulat ang ilang matatanda nang makita nila ang eksenang ito. Bagamat naghinala si Xu Changsheng na maa-absorb ni David ang mga bituin, sa pagkakataong ito ay nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Ang dolphin na sumisipsip ng bituin, ngunit ang pinakamasamang paraan ng paglilinang, at ngayon ay talagang maa-absorb na ni David ang mga bituin, hindi ba ito nagpapatunay na si David ay isa ring masamang magsasaka? Nang nagulat ang mga matatanda, naramdaman ni Yaoshengo Valley Master na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos, at ang kanyang natatakot na katawan ay nagmamadaling umatras, sinusubukang alisin si David. Kontrolin mo siya. Nag-aalalang sigaw ni David. Si Xu Changsheng at ilang elder ay natigilan saglit, at hindi sila agad kumilos. Nagsisimula na silang magduda sa pagkakakilanlan ni David. Bilisan mo, huwag mong hayaang tumakas siya, malakas na sigaw muli ni David. Kinagat ni Xu Changsheng ang kanyang mga ngipin, iniunat ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ng Yaoshengo Valley Master, at kinokontrol ang Yaoshengo Valley Master na gustong tumakas. Nakita ng ilan pang matatanda na aktibo si Xu Chang, at sumunod din sila para kontrolin ang Master of Medicine God Valley. Ang Valley Master of Medicine God Valley ay nakipaglaban at umungal ng malakas, kayong mga taksil, ako ang Valley Master, at ako ang Valley Master of Medicine God Valley. Unti-unti, ang Valley Master ng Medicine God Valley ay naging lubhang mabangis, ang kanyang katawan ay lumiliit, at ang kanyang lakas sa pakikibaka ay unti-unting bumababa. Pagkaraan ng higit sa 10 minuto, ang katawan ng Yaoshengo Valley Master ay halos dumobble ang laki, isang balangkas na lamang ang natitira, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, at walang buhay na natitira. Bumitaw lang si David sa oras na ito, at bumitaw din ang ilang matatanda ng sabay-sabay. Sa isang kalabog, nahulog ang katawan ng Medicine God Valley Master, at pagkatapos ay lumabas ang isang berdeng tableta mula sa katawan ng Medicine God Valley Master. Ang mga tabletas ay naglabas ng mga pagsabog ng halimuyak, at ang berdeng kulay ay napakaganda. Ano ito? Kinuha ni David ang tableta ng gamot. Huetian pill, ito ay Huetian pill. Nakita ni Xu Changsheng ang pill at sinabi, Brother Chen, kung ang iyong kaibigan ay uminom ng Huetian pill na ito, walang magiging problema. Pinagmasdan itong mabuti ni David, at mula sa Huetian pill, patuloy na nagliliwanag ang mga bug zone ng hininga ng buhay, na ikinagulat ni David. Sa pagkakataong ito, ang Tiandan ay napakaganda na may hininga ng buhay na naglalabasan, tulad ng isang bagong buhay na ipinanganak. Nag-inject si David ng sinag ng banal na kamalayan pabalik sa Tiandan, at gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ng Tiandan sa oras na ito.
Nakakalungkot na noong pumasok ang kamalayan ni David sa Huaytian Pil, isang pirasong berdeng mantika lang ang naramdaman niya, tulad ng prairie sa madaling araw. Ang hininga ng buhay ay napakalakas, at imposibleng malaman kung ano ang ginawa ni Tian Pil sa oras na ito. Bahagyang napapikit, ang Supreme Pil record ay nag-flash sa isip ni David, ngunit sa kasamaang palad ay walang record ang Tianda na ito sa Supreme Pil record. Tama si David kung iisipin niya. Ang Supreme Pil record na ito ay isinulat lamang ng matandang lambak na may-ari ng Yaoshenggo sa kanyang panghabang buhay na pagsisikap. Paano nagkaroon ng anumang mga table task? Kung gayon, hindi ba ang matandang may-ari ng lambak ay magiging hari ng mga table task? Kabanata 776. Kinuha ni David ang Huaytian Pil at binalak na ibigay ito kay Shaolan, ngunit habang naglalakad siya, hinarang siya ng ibang nagmamadaling matatanda. Sino ka ba? Bakit ka umaakit ng mga bituin? Isa ka ring masamang magsasaka na naninira sa iba. Ang pangalawang matanda ay nagtanong kay David na may mapagbantay na hitsura sa kanyang mukha. Sa oras na ito, nagtanong din si Shu Changsheng, Brother Chen, paano mo maaakit ang Dafa? Hindi ka mukhang isang masamang magsasaka. Nakatingin sa mapagbantay na mga mata ng ilang matatanda, walang magawang ngumiti si David, hindi ako isang Dafa na sumisipsip ng bituin, ngunit nag-practice ako ng mga ehersisyo at nakakakuha ako ng lakas ng iba. Ang yin chi, kahit na ang lason na chi, ay maaaring makuha at mapino ng aking mga ehersisyo, kaya ngayon mo lang ako makikitang pumasok sa masamang espiritong buhawi, at ikaw ay magiging ligtas at maayos. Matapos marinig ang paliwanag ni David, si Shu Changsheng at ilang matatanda ay natigilan. Hindi nila akalain na may ganoong gawi sa mundo. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Kuya Chen, hindi ka naman nagsinungaling sa amin ah. Paano magkakaroon ng ganitong gawain sa mundo? Anong pangalan ng practice mo? Takang tanong ni Shu Changsheng. Concentrating on the heart, hindi ito itinago ni David. Teknolohiya sa pag-condensate ng puso. Bahagyang kumunat ang noo ni Shu Changsheng at ilang iba pang matatanda, na parang hindi pa nila narinig ang ganoong gawain. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Shu Changsheng, Brother Chen, naniniwala ako sa iyo, kung isa kang masamang cultivator, hindi mo sana sinira ang longevity pill na iyon ngayon lang. Pagdating kay Zheng Shoudan, nagbago ang mga ekspresyon ng ilang matatanda, at yumuko sila sa kahihiyan. Kinain nila ang lahat ng mga table task ng gamot na ginawa gamit ang puso ng isang sanggol, at ang ganitong uri ng kasamaan ay palaging magiging problema sa kanila, kaya mas mahirap para sa ilang mga tao na magsanay sa hinaharap. Sinulyapan ni David ang ilang matatanda, at dahan-daang sinabi, upang mamuhay sa kasamaan, matutubos mo lamang ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Sana ay matrato mo ang mas maraming tao sa hinaharap at maibsan ang sarili mong kasamaan. Pagkatapos magsalita ni David, naglakad siya patungo sa Sect of Medicine, naghahanda na ibigay kay Shaolan ang Huaytian Pil na makakain. Matapos pakinggan ang mga salita ni David, bahagyang tumango si Shu Changsheng, oo, dahil mayroon na tayong masasamang balakid, dapat tayong magsumikap upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Pagkatapos ng araw na ito, plano kong umalis sa lambak, at hindi na ako babalik nang hindi naliligtas ang 10,000 tao. Matapos makinig sa iba pang matatanda, sinabi nilang lahat na lalabas din sila sa lambak upang iligtas ang mga ordinaryong tao na nagdurusa. Ang mga matatanda ng Medicine God Valley na tulad nila ay karaniwang layaw at maayos ang pagkakalagay. Gumagawa lamang sila ng mga medicinal pill sa lambak. Bihira silang lumabas para iligtas ang mga tao. Kahit na ang isang tao sa labas ng mundo ay humingi ng Medicine God Valley, ito ay iba pang mga master ng medisina mula sa Medicine God Valley. Hindi magsisimula. Ngayon ang bawat isa ay may masasamang balakid sa kanilang mga katawan, kaya plano nilang umalis sa lambak at patawarin ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng praktikal na mga aksyon. Naabutan ni Shu Changsheng at ilang elder si David, at pagkatapos ay tinanong ni Shu Changsheng si David, Brother Chen, hindi ko alam kung masasabi mo sa akin, paano mo nakilala ang ating matandang may-ari ng lambak? Paano ito ipinasa sa iyo ng Panginoon? Sinabi ni David kay Shu Changsheng at sa ilang matatanda kung ano ang nangyari, nang walang anumang pag-aalinlangan.
Nang marinig niya na ang matandang may-ari ng lambak ay nakaupo na at nasa lambak na, ang mga ekspresyon ng mga matatanda ay agad na naging malungkot. Nagmamadaling nagpadala si Xu Changsheng ng isang tao upang hanapin si Yudong at tinanong kung ano ang nangyari, upang makita kung totoo ang sinabi ni David. Takot na takot si Yudong kaya pinagpawisan siya nang makita niya si Xu Changsheng na nagtatanong tungkol sa malalim na lambak. Nang makita ang kinakabahang hitsura ni Yudong, ipinaliwanag ito ni Xu Changsheng, naglakas loob si Yudong na ibuka ang kanyang bibig, at sinabi ang nangyari, at sinundan si David para sabihin na hindi ito masama. Si Xu Changsheng at ang iba pang matatanda ay kumbinsido na ang matandang ang may-ari ng lambak. Ipinasa kay David ang posisyon ng may-ari ng Medicine God Valley, at hayaang dalhin ni David ang Medicine God Valley. Kabanata 777. Biglang lumuhad si Xu Changsheng at ilang elder kay David, at sabay-sabay silang nagsabi, "Welcome to Master Chenggo." Nagulat si David, at tinulungan ng ilang matatanda si Xu Changsheng na makatayo. Hindi niya gustong maging may-ari ng lambak, at wala siyang oras na manatili sa Medicine God Valley. Sa kabilang banda, si Yudong ay tulala at hindi naintindihan ang nangyari. Paano naging Valley Master of Medicine God Valley si David sa loob lamang ng ilang araw? Shen. Bumuka ang bibig ni Xu Changsheng at tatawagan na sana si kapatid na Cheng nang bigla niyang napagtanto na may mali, kaya dali-dali niyang binago ang kanyang mga salita, "Gu Master, dahil ipinasa sa iyo ng matandang Gu Master ang Supreme Pill Record, hayaan mo. Isulong mo ang Medicine God Valley. Iyon ay upang ipasa sa iyo ang posisyon ng Valley Master, at ikaw ang magiging Valley Master ng aming Yaoshen Valley sa hinaharap, ano man ang iyong lakas at tapang, kaya mong maging Valley Master. Elder Xu, hindi ako ang may-ari ng lambak na ito. May sarili pa akong affairs na dapat harapin. Walang paraan para manatili ako sa Medicine God Valley." Walang magawang umiwas si David. Valley Master, dahil ito ang huling hiling ng matandang Valley Master, dapat tayong sumunod. Ikaw ang Valley Master, at hindi mo kailangang manatili sa Medicine God Valley. Walang mga regulasyon sa Medicine God Valley, at ang Valley Master ay dapat manatili sa lambak. Alam ni Xu Changsheng na may iba pang bagay si David, at hindi makatotohanan para sa kanya na manatili sa Yaoshen Valley, kaya sinabi niya. Hanggat nakaupo si David bilang may-ari ng lambak, hindi mahalaga kung mananatili siya sa Yaoshen Valley o hindi. Dahil ngayon, si David lang ang nakakaalam ng nilalaman ng Supreme Pill Record, at itong Supreme Pill Record ang pinakamalaking reliance ng Yaoshen Valley. Nang makita ang katapatan ni Xu Changsheng at ng iba pang matatanda, napabuntong hininga na lamang si David at sinabing, "Okay, ako ang magiging may-ari ng lambak, ngunit lahat ng bagay sa lambak ay nangangailangan ng pag-aalala ni Elder Xu at ng mga elder tungkol dito, ako hindi dito." Sa oras na iyon, si Elder Xu, bilang Great Elder, ay maaaring magpasya sa lahat. As ordered. Lumuhad si Xu Changsheng at ilang iba pang elder para tanggapin ang order. Si Yudong sa gilid ay natulala, ngunit nang makitang nakaluhod ang mga matatanda, lumuhad din siya. Matapos tulungan ni David ang mga matatanda, bumalik siya sa Sect of Medicine at pinakain si Shaolan ng Huetian Pill. Kakakain pa lang ni Wichonden, at ang mukha ni Shaolan ay nagsimulang mamula, at ang buong tao ay may hininga ng buhay, at ang hininga na ito ay lumalakas at lumalakas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni David na hindi pa nagigising si Shaolan, at hindi niya maiwasang mabalisa. "Gu Master, bagamat ang Tiandan ay isang banal na tableta sa pagkakataong ito, aabutin ng 7 hanggang 79 na oras para magising ang iyong kaibigan, at magtatagal ng ilang oras para makapagpahinga." Sinundan ni Xu Changsheng si David para magpaliwanag. Sa sandaling marinig ito ni David, alam niyang maiiwan si Shaolan sa Yaoshen Valley upang magpagaling. Wala siyang oras para maghintay. Ito ay magiging 15 ng Hulyo sa loob ng ilang araw. Pupunta sana si David sa Womang Island ngayon. Hindi alam ni David kung ano ang nangyari, ngunit ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Wala nang pakialam si David, ang tanging inaalala niya ay ang kanyang sariling karanasan sa buhay. Gusto niyang malaman kung sino siya, kung buhay pa ba ang kanyang mga magulang, at ano nga ba ang Long family. "Elder Xu, may importante akong gagawin. Kailangan kong umalis sa Medicine God Valley. Aalagaan ka ng mga kaibigan ko.
Kikopyahin ko na ngayon ang mga nilalaman ng Supreme Pill Record. Bilang karagdagan, iiwan ko ang Shenlongding. Maaari mo itong pinuhin. Ilang mga halamang gamot, pakanabangan ang mga tao ng isang partido at mapawi ang masasamang balakid sa sarili. Sabi ni David kay Xu Changsheng. Nang marinig na ita-transcribe ni David ang Supreme Pill Law at iiwan ang Shenlongding, nagulat lahat si Xu Changsheng at ilang elder. Alin sa dalawang bagay na ito ang hindi mabibili? Kahit na nandoon ang matandang may-ari ng lambak, hinayaan lamang ng Supreme Pill Record ang ilan sa kanila na magbasa ng isang bahagi, at hindi lahat sila ay inilabas. Ngunit ngayon ay hinayaan ni David na matutunan nilang lahat ang Supreme Pill Record, at maging ang sinaunang artifact. Sa naiwan ni Shenlongding, ganitong uri ng panukala at matapang, natatakot ako na kakaunti ang makakamit. Kabanata 778. Sa sandaling ito, si Xu Changsheng at ilang elder ay puno ng paghanga kay David. Bagaman bata pa si David, ang panukalang ito ay talagang walang kapares. Ang dahilan kung bakit iniwan ni David ang mga bagay na ito ay hindi niya alam kung biyaya ba o sumpa ang pagpunta niya sa Nameless Island sa pagkakataong ito. Kung siya ay naaksidente, hindi ba mawawala ang bagay na ito na orihinal na pag-aari ni Yao Shenggo? Inutusan ni David ang isang tao na maghanap ng panulat at papel. Ayon sa mga tala sa kanyang ulo, kinopya niya ang Supreme Pill Record, at kinuha ang Shenlongding para palitan ang bronze tripod na kasing taas ng isang tao sa gitna ng medicine sect. Sa pagtingin sa Supreme Pill Law at Shenlongding, si Xu Changsheng at ilang matatanda ay nasa sabik na parang mga bata. Napakahalaga sa kanila ng mga bagay na ito. Inilagay nila ang lahat ng kanilang enerhiya sa alchemy, at sa dalawang bagay na ito, naniniwala sila na maaari silang gumawa ng mas advanced na mga elixir. Matapos gawin ang lahat ng ito, nang malapit nang umalis si David, isang bantay mula sa Medicine God Valley ang biglang tumakbo palabas ng Medicine God sect na nagmamadali at nagulat ng malakas, magulat kay Elder Xu, sa bakana ng ating Medicine God Valley, maraming tao. Biglang sumulpot, at naghiyawan sila. Halika, ibigay natin ang mga tao. Ibigay ang tao. Sumimangot si Xu Changsheng, hindi alam kung sino ang ibibigay. At tumugon si David sa oras na ito, dapat ay lumipat si Xiao Dun mula sa Qinwoman upang iligtas ang mga sundalo at muling naghiganti sa akin. Ang taong nakakaalam na dumating si David kasama si Yao Shenggo ay si Xiao Dun din, ang sect master ng Chanwu sect. Sa sandaling ito, siya lang ang gustong ibigay ni Yao Shenggo. Itong lalaking hindi alam kung mabubuhay o mamamatay, hintayin mo akong lumabas at patayin siya, at maglakas loob na manggulo sa aking Yaoshen Valley. Nanlamig ang mukha ni Xu Changsheng. Sa oras na iyon, hinayaan niya ang Xiao Dun na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay maglalakas loob na pumunta sa pintuan. Ang kakayahan ni Xu Changsheng na patayin si Xiao Dun ay isang bagay lamang ng kamay. Hindi alam ng iba pang matatanda ang impormasyon sa loob, ngunit dahil ang kabilang partido ay nakakita ng gulo sa pintuan ng bahay, sila, bilang mga matatanda, ay nagalit din. Labas muna tayo at tingnan, huwag magmadaling gawin ito hanggat hindi mo kailangan, naubos mo lang ang lakas, hindi ka pa nakaka-recover. Hinikayat ni David si Xu Changsheng. Para lang malabanan ang masamang espiritong buhawi, si Xu Changsheng at ang kanyang mga matatanda ay kumonsumo ng maraming enerhiya, at hindi pa sila nakaka-recover. Kung talagang mag-aaway sila, siguradong maghahirap sila. Ang lahat ay nasa utos ng may-ari ng lambak. Ngayong si David na ang may-ari ng lambak, syempre kailangang makinig si Xu Changsheng kay David. Lumabas si David mula sa Yaoshen Valley kasama ang ilang matatanda, at sa sandaling ito sa Taniguchi, 12 ng mga mandirigman ng Yaoshen Valley ang nagpakita ng kanilang mga sandata at tinitigan ang mga taong nasa harapan nila. Sa kabilang panig, daan-daang tao mula sa Qinwoman at Tianluo Pavilion na pinamumunuan ni Xiao Dun at ni Saidao ang nakapalibot sa buong Taniguchi. Matapos makita si David na lumabas kasama ang ilang matatanda ng Yao Shenggo, Xiao Dun man o ni Saidao, lahat sila ay tumitig kay David, na gustong laslasin si David ng 1,000 hiwa. Pagkatapos ng lahat, dapat nilang ipaghiganti ang paghihiganti ng pagpatay sa mga bata at pagpatay sa mga alagad. Xiao Dun, pinayagan kita sa araw na iyon, ngunit naglakas loob kang dalhin ang mga tao sa aking Yaoshen Valley upang tumakbo ng ligaw.
Sa tingin mo ba ay madaling ay bully ang Yaoshen Valley ko? Si Shu Changsheng ay humakbang pasulong at galit na pinagalitan si Xiao Dun. Elder, bakit ka mag-abala sa pakikipag-usap sa kanila nang walang kaparirikon, maglakas loob na pumunta sa Yaoshen Valley para manggulo, pumatay? Ang pangatlong elder na nakasuot ng itim na roba ay may mainit na ugali, at isang malakas na mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Maraming matatanda ang nasa kaharian ng Wazong. Kahit na si Xiao Dun mismo ay isa ring Wazong, kumpara sa ilang matatandang Yaoshengo, ang kanyang lakas ay mas mababa pa rin. Sa oras na ito, nang makita ang galit ng ikatlong elder, nagulat si Xiao Dun. Gayunpaman, tumingin kay Nisaidaw sa tabi niya, ang ekspresyon ni Xiao Dun ay naging matatag, at pagkatapos ay tumingin siya kay Shu Changsheng at sinabi, Elder Shu, itong si David ang pumatay sa aking anak, kailangan kong ipaghiganti ang paghihiganti na ito, at hindi ako naghahanap ng gulo iyong Medicine God Valley. Basta ibigay mo si David, aalis kami kaagad, at mabibigyan ko si Shengo ng 1,000 taon ng mga panggamot na materyales bilang paghingi ng tawad. Kabanata 799. Bilang huling paraan, ayaw ni Xiao Dun na sundin si Yao Shengo sa awayan. May puso kang mamatay. Hindi ibibigay ng aming Yao Shengo ang mga tao sa iyo. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon, kunin ang mga tao o mamatay dito. Si Shu Changsheng ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, at tila walang puwang para sa negosasyon. Si Xiao Dun ay nabulunan at hindi makapagsalita. Ang iyong Medicine God Valley ay talagang mayabang, hindi ba ito isinasaalang-alang ang iba nating mga sekta? Nang makita ni Nisaidaw ang mayabang na anyo ni Shu Changsheng, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Tumingin si Shu Changsheng kay Nisaidaw, bahagyang nakasimangot, sino ka? Ito ba ang katulong ni Xiao Dun? Ito si Nisaidaw, ang Pavilion Master ng Tianluo Pavilion. Ang ninyo na pinatay ni David ay ang pinaka-ipinagmamalaking disipulo ng Pavilion Lord ni. Ngayon ay dumating din ang Pavilion Lord ni upang maghaiganti kay David. Itinuro ni Xiao Dun si Nisaidaw at sinabing. Nang marinig ang tatlong salitang Tianluo Pavilion, kitang-kita na bahagyang nagbago ng ekspresyon si Shu Changsheng at ilang iba pang matatanda. Si Nisaidaw ay sikat sa kanyang taoismo, at gumagamit siya ng iba't ibang pamamaraan na kakaiba at hindi mahuhulaan. Ang Nisaidaw ay maaaring lumaban sa kapangyarihan ng langit at lupa sa tulong ng iba't ibang instrumento, magic circle at maging spells, habang ang mga martial artist ay iba. Umaasa lang sila sa sarili nilang lakas, kahit na si Wu Zong ito, at pinag-iiba-iba lang niya ang kanyang lakas at ginagamit ang kanyang enerhiya para lumaban. Sa makatuwid, mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga masters ng paglilinang at mga martial artist. Maraming mga martial artist ang nag-aatubili na pukawin ang mga warlock at Daoist. Si Shu Changsheng at ang iba pang matatanda, bagamat lahat sila ay nasa kaharian ng Wazong, wala silang alam tungkol sa mahika. Natatakot ako na ito ang pinakasimpleng psychedelic formation na ipinapakita ni Nisaidaw. Mahirap para sa kanila na sumugod. Pagkatapos ng pangalan, binago ni Shu Changsheng at ilang iba pang matatanda ang kanilang mga ekspresyon. Gate Master ni, kami ay labis na ikinalulungkot para sa pagpatay ni David sa iyong apprentice, at kami ay labis na ikinalulungkot para sa iyong pag-apprentice. Kung kailangan mo ng anumang kabayaran, maaari mong hilingin ito. Maaari rin nating bigyan ng Master ni Ten Huiyuan Pills bilang pinakamaraming kabayaran. Ngayon si David ang Master ng aking Medicine God Valley. Kung ipipilit mo siyang patayin, ang ating Medicine God Valley ay makakalabas lamang ng buong lakas at menampa na protektahan ang ating Valley Master. Tumingin si Shu Changsheng kay Nisaidaw at sinabing napakagalang. Ngunit ang mga salita ni Shu Changsheng ay nagpaiwan kay Xiao Dun at natigilan si Nisaidaw. Lalo na si Xiao Dun, nanginginig ang puso niya, masyadong mapagbigay ang mga kondisyong ibinigay ni Shu Changsheng, naglabas pa siya ng 10 Huiyuan Dan, kung tumango itong Nisaidaw, tsinuma na lang ang matitira, huwag mo nang subukang maghaiganti kay David. Elder Shu? Hindi ka nagsisinungaling dito, paanong itong si David ang may-ari ng Medicine God Valley mo? Huwag isipin na ang pagsasabi nito ay magpapatigil sa atin at pumatay para sa ating buhay. Ito ang hindi nagbabagong katotohanan ni Hengo. Pinatay niya ako.
Anak, kung papatayin mo ang pinakamayabang na disipulo ni Pavilion Master Ni, syempre kailangan mong pagbayaran ang iyong buhay. Pagkatapos magsalita ni Xiaodong, tumingin siya kay ni Saidaw at sinabing, Master Ni, huwag kang maniwala sa sinasabi nila, itong si David ay isang mabalahibong batang lalaki, paano siya magiging Valley Master of Medicine God Valley? Kalokohan lang, iniisip ko lang na pinaghihiwalay nila ang aming dalawang pamilya. At pagkatapos ay sirain sila isa-isa. Walang sinabi si ni Saidaw, ngunit tumingin kay Shu Changsheng ng matigas ang ulo, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, wala akong pakialam kung sino itong David, dapat siyang mamatay, kung ayaw mong damyugo si Yao Shenggo sa isang ilog at mawala ang dalawa. Gilid, pagkatapos ay ibigay ang tao. Hinding-hindi kita pahirapan Yaoshan Valley. Hindi naniwala si ni Saidaw sa mga salita ni Shu Changsheng, paano magiging Valley Master of Medicine God si David. Ang lakas ng mga matatandang ito sa harapan nila ay higit na mataas kaysa kay David. Makikinig ba sila sa pagpapadala ni David? Hindi talaga pwede. Pavilion Ni, kung hindi ka naniniwala, maaari lang tayong mangisda hanggang sa mamatay. Sinabi ito ni Shu Changsheng, at sinulyapan ang pangalawang matanda sa tabi niya. May inilabas ang matanda sa kanyang cough, at pagkatapos ay biglang itinapon sa langit, at isang nakasisilaw na paputok ang sumabog. Kabanata 800. Kaagad pagkatapos, narinig ko ang tunog ng magulong yabag sa Medicine God Valley. Maraming tao ang sumugod palabas ng lambak, at ang ilang tao sa lambak ay umatras patungo sa kailaliman ng Medicine God Valley. Pangit ang mukha ni Saidaw. Hindi niya akalain na itong Medicine God Valley ay talagang nagplanong basagin ang lambat para sa isang David. Sa loob ng ilang sandali, ang kapaligiran ay naging lubhang nakapanlulumo, at ang magkabilang panig ay idiniin ang kanilang mga kamay sa kanilang mga sandata, na handang humampas anumang oras. Ang digmaan ay malapit ng sumiklab, at ang labanang ito ay tiyak na pagdanak ng dugo, at maging ang mga ordinaryong tao sa Yaoshan Valley ay madadamay. Dahan-daang humakbang pasulong si David, hindi ba't naghahanap ka lang ng paghihiganti sa akin? Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon na lumaban mag-isa kasama ako. Kung manalo ka, papatay ka o makinig ka lang at igalang. Ayaw hayaan ni David na mawala ng buhay si Yao Shenggo dahil sa kanyang sarili. Bagamat talagang lumaban sila, mas malakas ang kanilang lakas, ngunit hindi maiiwasan ang mga casualty. Panginoon ng lambak. Kinabahan si Shu Changsheng nang makita niyang mag-isang lalaban si David sa kalaban. Dapat mong malaman na 2 araw na ang nakalipas, si David ay hindi kahit isang kalaban ng Xiaodong, kaya paano niya masusundan ang mga ito upang lumaban ng mag-isa. Panginoon ng lambak. Ang iba pang nagmamadaling matatanda ay nagplano rin na hikayatin si David na huwag tumayo. Ikinaway ni David ang kanyang kamay at ginawang itikom ng ilang matatanda ang kanilang mga bibig. Nang makita ito ni Xiaodong at ni Saidaw, nagsalubong ng malalim ang kanilang mga kilay. Tila si David ay talagang kamukha ng Valley Master of Medicine God Valley. Kung ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni David ay talagang Valley Master of Medicine God Valley, kung gusto nilang patayin ng dalawa si David, kailangan nilang timbangin ito. Gayunpaman, nagkusa si David na tumayo sa pinangyarihan at nais na sundan sila upang lumaban ng mag-isa, na isang pagkakataon lamang. Pavilion Ni, ipauubaya na sa iyo ang usapin ng pagpugot kay David. Kahit na madali ko siyang mapatay, nandito si Pavilion Lord Ni, kaya hindi ako mapapahiya. Pinuri ni Xiaodong si ni Saidaw. Oo. Tumanggo si ni Saidaw, punong-puno ng kumpiyansa ang mukha, hindi man lang nakayanan ni David ang Xiaodong na iyon, at hindi siya kalaban. Si ni Saidaw ay sumulong, anak, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Kapag gumawa ako ng hakbang, gagawin kong mas kasiya siya ang iyong kamatayan. Nang makitang nakikipaglaban si ni Saidaw, si Shu Changsheng ay tumingin kay David na kinakabahan, Gu Master, itong ni Saidaw ay isang master ng Taoism, kahit na hindi ako nang ahas na harapin siya ng direkta, dapat kang mag-ingat. Huwag kang mag-alala, may sarili akong sukat. Bahagyang ngumiti si David. Si ni Saidaw ay kilala bilang isang master ng Taoism, ngunit si David ay hindi natatakot sa lahat. Si David ay naglilinang ng mga immortal na pamamaraan, na maaaring pantayan ng mga taong tulad ni Saidaw, at si David ay may isang masikip na puso upang protektahan ang kanyang katawan.
Ito ay upang tipunin ang kapangyarihan ng langit at lupa, at sinamantala din ni David ang pagkakataong sumipsip ng enerhiya at pagbutihin ang kanyang lakas. Tumingin si David kay Nisi at sinabing, masyadong maraming tao dito. Para maiwasan ang pananakit ng mga inosenteng tao, paano na lang tayo magpalit ng lugar? Kadalasan ang pamamaraang ito ay kamag-anak, ito ay nakakasira ng lupa, makapangyarihan, at kakalat sa malayo. Okay, mag-away tayo sa tuktok ng bundok. Pagkatapos magsalita ni Nisaidaw, para siyang ligaw na gansa, lumulutang patungo sa tuktok ng bundok. Lumabas si David sa isang hakbang, nawala ang kanyang anyo sa isang iglap, at naglakad din siya patungo sa tuktok ng bundok. Sinundan ni Shu Changsheng ang nagmamadaling mga elder, at si Xiao Dun ay nagdala din ng ilang master sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, sa tuktok ng bundok, si David at Nisaidaw ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. Ang may bitik-bitik na mukha ni Nisaidaw ay may kaunting lamig, at dalawang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanyang malalalim na mga mag-aaral. Isang sinag ng banal na kamalayan ang bumalot kay David. Sinisiyasat ni Nisaidaw ang lakas ni David. Naglakas loob si David na hamanin ang sarili, at nang ahas na tumayo at lumaban ng mag-isa. Iniisip ni Nisaidaw kung itinatago ni David ang kanyang lakas. Kung hindi, sa lakas ni David, ang dakilang Panginoon, at sumunod sa kanya upang lumaban ng mag-isa, hindi ba ito ay paghampas sa bato ng itlog? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.